Ako si Teresa, pero hindi ko na sigurado kung ako pa nga ba si Teresa ngayon. Sa una, simpleng buhay lang naman ang gusto ko, isang payapa at normal na pamumuhay dito sa maliit na bayan ng San Isidro, malapit sa paanan ng bundok ng Arayat, Pampanga. Dito ako lumaki, dito ko nahanap ang lahat ng mahalaga sa akin. Pero ngayon hindi ko nakilala ang sarili ko. Dati, simple lang ang buhay ko. Isang guro sa elementarya, mahal ako ng mga estudyante ko, at ako ang itinuturing na ilaw ng tahanan ng aking pamilya. Noong ako ay nasa kalagitnaan ng buhay, biglang dumating ang sakit, ang cancer. Hindi ito basta-basta, dahil sa mga ilang linggo lang, naramdaman ko ang unti-unting paglalim ng sakit sa aking katawan. Sinabi ng doktor na wala nang magagawa. Ilang buwan na lang daw ang natitira sa akin. Ang buhay na inalagaan ko ng maayos ay magwawakas na lang ng ganun-ganun. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako handa. Habang lumalala ang kondisyon ko, lumapit sa akin ang mga kaibigan, ang mga kamag-anak, lahat nag-aalay ng suporta at panalangin. Pero alam kong hindi sapat ang mga yon. Dumating ako sa puntong kahit anong paraan, gagawin ko para mabuhay. At doon ko nakilala ang isang matandang babae sa kabilang baryo. Hindi ko alam ang tunay niyang pangalan, pero sa aming mga taga San Isidro, kilala siya bilang Aling Rosa. Si Aling Rosa ay matanda na, pero kakaiba ang kanyang kilos. May kakaibang tingin sa kanyang mga mata, parang alam niya ang bagay na hindi ko kayang maintindihan. Dumating ang araw na hindi ko na alam ang gagawin, kaya napilitan akong lapitan siya. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking karamdaman, at doon niya sinabi ang isang bagay na hindi ko kailanman inakala, kaya niya akong pagalingin, pero may kapalit. Wala na akong pakialam sa kapalit. Agad akong pumayag. Ano ba ang mawawala sa akin? Pagkalipas ng ilang linggo, naramdaman ko ang pagbabago. Unti-unti, bumalik ang lakas ko. Ang mga bagay na dati hindi ko na magawa, tulad ng paglalakad ng matagal o pagtuturo sa harap ng mga estudyante, nagawa ko na ulit. Bumalik ako sa dati. Ang mga kaibigan ko'y hindi makapaniwala. Sinasabi nilang milagro ang nangyari sa akin. At naniwala akong ito'y isang himala. Pero may hindi nila alam, ang himalang ito ay hindi libre. Nagsimula ang lahat sa mga panaginip. Gabi-gabi, napapanaginipan ko na tumatakbo ako sa kadiliman, hinahabol ng mga taong hindi ko kilala. Ramdam ko ang gutom sa bawat bangungot, isang gutom na hindi kayang punan ng pagkain. Sa umpisa, iniisip kong epekto lang ito ng sakit ko noon. Pero nang magtagal, iba na. Ramdam ko ang mga pagbabago sa katawan ko, ang mga kuko ko'y unti-unting humahaba tuwing gabi, ang balat ko'y nagiging magaspang. Hindi na ako si Teresa na kilala nila. Isang gabi, nagising ako na may kakaibang pakiramdam sa katawan. Narinig ko ang ungol ng tiyan ko, gutom na hindi ko maipaliwanag. Lumabas ako ng bahay at doon, sa gitna ng kadiliman, naramdaman kong hindi ko na ako ang may kontrol. Para akong sinaniban, hindi ko kayang labanan. Natagpuan ko ang sarili ko sa harap ng isang maliit na bahay. Amoy ko ang laman ng tao sa loob at bago ko pa man malaman, kumatok ako sa pintuan. Hindi ko makalimutan ang gabing iyon. Bumukas ang pinto at isang batang lalaki ang lumabas. Hindi ko siya kilala pero may kung anong puwersa na nagtulak sa akin. Bago pa man ako makapag-isip, naramdaman ko ang mga kamay ko, mga kuko ko, na dumudulas sa kanyang katawan. Napasigaw ako pero hindi na yon ako. Isa na akong halimaw. At noong natapos ako, bumalik ako sa sarili ko, nanginginig, natatakot sa aking ginawa. Nang bumalik ako sa bahay kinabukasan, naroon si Aling Rosa. Nakatingin siya sa akin na parang alam niya ang nangyari. Alam mo na ang kapalit, bulong niya. Ang deal ko sa kanya ay hindi lamang pagalingin ako, kundi ibigay sa kanya ang mga kaluluwa ng inosente kapalit ng aking buhay. Hindi ko ito inaasahan. Tuwing buwan, kailangan mong magbigay, sabi niya, at pagkatapos ay nawala na siya sa dilim. Patuloy ang mga gabi ng pagbabago. Tuwing ika-10 gabi ng buwan, nagiging halimaw ako, at wala akong magawa kundi sundin ang gutom sa loob ko. Ilang buwan akong namuhay sa takot, sa pangamba na malalaman ng pamilya ko ang nangyayari. Pero isang gabi, hindi ko namalayan na ang sarili kong anak na si Ana ay naroon sa paligid. Hindi ko siya nakita. Nang magising ako, wala na siya. Napagtanto ko na ako mismo ang dahilan ng kanyang pagkawala. Hindi ko na alam kung paano harapin ang mundo. Ang mga kamay ko, puno ng dugo ng mga inosente, at ngayon, pati ang sariling anak ko. Hindi ko na matanggap ang sarili ko.
Dati, isang mabuting ina ako, pero ngayon, ano na ako? Isang halimaw na walang puso. Araw-araw, nararamdaman ko ang bigat ng kasalanan ko, at gabi-gabi, natatakot akong bumalik sa anyong halimaw. Matapos mawala si Ana, pinilit kong labanan ang sumpa. Hindi ako kumain ng mga inosente, sinubukan kong magtago tuwing gabi ng pagbabago. Pero hindi ko na kaya. Bumabalik ang gutom, mas malala, mas matindi. Sinubukan kong huwag sumuko, pero walang makakapigil sa akin. Isa akong aswang, at walang takas sa kapalaran ko. Sinubukan kong hanapin si Aling Rosa, para itigil ang sumpa, pero parang nawala na siya sa mundong ito. Walang ibang makakaalam ng sekreto ko, kaya't ako na lang ang magdadala nito. Hanggang ngayon, naghahanap ako ng paraan para tumakas sa sumpa na ibinigay niya sa akin. Kung hindi, tatapusin ko na lang ito sa kahit anong paraan. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Bumalik ako sa anyong halimaw at ngayon, mas malala. Hindi na ako makontrol at ang gutom ko ay parang hindi na mapupunan. Nahanap ko ang sarili kong nasa harap ng isa pang inosente. Hindi ko na mapigil ang halimaw sa loob ko. At nang matapos ang lahat, nakita ko sa harap ko ang wala ng buhay na katawan ng isa na namang biktima. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ko matatapos ang lahat ng ito. Kung hindi ko kaya itigil ang pagiging aswang, paano ako makakaligtas? Pero isang bagay ang sigurado, ang buhay ko, na isang beses nang sinumpa, ay hindi na magiging normal kailanman. Maaari pa ba akong bumalik sa dati? O tuluyan na akong naging alipin ng halimaw na nasa loob ko?